totoo lang, ilang beses mo na bang nasabi sa sarili mo, "Ang tamad ko, wala akong gana, bakit hindi ako makagalaw?" Pero paano kung hindi ka naman talaga tamad? Paano kung ang totoo, pagod ka na? Pagod na hindi na nawawala kahit magpahinga ka. Pagod na hindi nakikita ng ibang tao. Sa video na ito, pag-uusapan natin bakit hindi ka tamad, kundi burnout ka na. At paano mo ito mararamdaman at unti-unting maayos. Stay with me! Ano nga ba talaga ang burnout? Ang burnout ay hindi simpleng pagod. Hindi ito yung pagod na mawawala pagkatapos mong matulog ng maaga o magpahinga ng isang araw. Sa medical at psychology term, ito ay tinatawag na chronic stress response. Ibig sabihin, matagal ka nang exposed sa stress hanggang sa napagod na ang katawan mo at isip mo. Parang battery na hindi na-charge ng maayos. Kahit anong pahinga, parang kulang pa rin. Karaniwan, ang burnout ay may tatlong pangunahing bahagi. Emotional exhaustion. Pakiramdam mo ubos na ubos ka na emotionally. Mental fatigue. Hirap ka nang mag-isip, mag-focus o magdesisyon. Detachment o pagkawala ng gana. Nawawala ang interes mo sa mga bagay na dati mong gusto. At importante, hindi ito biglang nangyayari. Hindi ito overnight. Unti-unti itong nabubuo. Sa bawat araw na pinipilit mong mag-function kahit pagod ka na, sa bawat pagkakataon na hindi ka na nagpapahinga, sa bawat stress na kinikimkim mo, unti-unting naubos ang energy mo. Hanggang isang araw, magigising ka na lang na wala ka ng gana, wala ka ng excitement, wala ka ng motivation. At kahit simpleng bagay, parang ang hirap ng gawin. Kahit yung mga bagay na dati mong gustong-gusto, hindi na nagbibigay ng saya. At dito, nagiging mapanlin lang ang burnout. Kasi madalas, iniisip natin, tamad lang ako. Pero ang totoo, pagod ka na sa level na hindi na kayang ayusin ng simpleng pahinga lang. At ang burnout ay hindi kahinaan. Ito ang senyales na matagal ka nang lumalaban nang hindi napapansin at nang walang sapat na pahinga. Sign number 1, wala ka ng gana. Hindi ka na excited. Hindi ka na motivated. Kahit simpleng bagay, parang ang hirap simulan. Hindi dahil tamad ka, kundi dahil emotionally drained ka na. Sign number 2, pagod kahit walang ginagawa. Isa ito sa pinaka-common. Kahit nakaupo ka lang, kahit walang ginagawa, pagod ka pa rin. Sa medical term, ito ay maaaring dahil sa mental fatigue at cortisol imbalance. Kapag matagal kang stress, napapagod ang stress system ng katawan mo. Sign number 3, hirap mag-focus. Napapansin mo bang madali kang madistract? Hindi ka makapag-concentrate? Ito ay dahil naapektuhan ang cognitive function ng utak mo. Burnout affects how you think. Sign number 4, emotional numbness. Hindi ka na masaya, pero hindi ka rin malungkot. Parang wala ka lang nararamdaman. Ito ay tinatawag na emotional blunting. Isang sign na overwhelmed na ang system mo. Sign number 5, irritable ka na. Madali kang mainis. Maliit na bagay, lumalaki. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil ubos na ang emotional energy mo. Sign number 6, sleep problems. Either hindi ka makatulog o sobrang kang tulog pero pagod pa rin. Ito ay dahil disrupted ang sleep cycle mo.
Sign number 7. Physical symptoms. Burnout is not just mental. Maaaring makaramdam ng headache, body pain, digestive issues, at palpitations. Ito'y epekto ng chronic stress sa katawan. Sign number 8. Feeling stuck. Pakiramdam mo wala kang direction, wala kang progress, at kahit gusto mong magbago, parang hindi mo magawa. Bakit nangyayari ang burnout? Karaniwan, nangyayari ito kapag matagal ka nang nasa sitwasyon na sobrang ang hinihingi sa'yo, pero kulang ang ibinabalik sa'yo. Burnout happens kapag sobrang trabaho, kapag sunod-sunod ang task, walang pahinga at pakiramdam mo na hindi nauubos ang responsibilidad. Kahit may free time ka, hindi ka naman talaga nakakapag-recharge dahil iniisip mo pa rin ang trabaho o problema. Walang support system. Kapag pakiramdam mo ikaw lang ang may dalang lahat at wala kang malapitan o makausap. High expectations mula sa boss, pamilya o kahit sa sarili mo na kailangan lagi kang okay, lagi kang productive. Emotional pressure. Mga problemang hindi mo masabi pero dala-dala mo araw-araw. At habang tumatagal, hindi mo napapansin. Unti-unti ka nang nauubos. Pero may isang dahilan na madalas hindi natin napapansin. At minsan, sarili mo lang ang nagpapahirap sa sarili mo. Ikaw yung nagsasabing, kaya ko pa. Konti na lang. Hindi pa ako pwedeng mapagod. Ikaw yung hindi nagpapahinga kahit kailangan mo na. Ikaw yung nagsiset ng sobrang taas na standards para sa sarili mo. At ikaw din yung unang nagja-judge sa sarili mo kapag hindi mo na kayang mag-perform tulad ng dati. Hanggang sa dumating sa point na hindi na lang katawan mo ang pagod, pati sa isip at puso mo ubos na rin. At doon nagsisimula ang burnout. Hindi sa isang malaking event kundi sa paulit-ulit na pagod na hindi mo binibigyan ng pahinga. Ano ang pwede mong gawin? Hindi mo kailangang ayusin lahat agad. Simulan mo sa maliit, magpahinga ng walang guilt, bawasan ng pressure sa sarili, mag-set ng boundaries, makipag-usap, ibalik ang routine. Healing is not instant, pero posible. Gusto kong sabihin ito sa'yo na hindi ka tamad, hindi ka mahina, hindi ka walang silbi. Pagod ka lang. At ang pagod, kailangan ng pahinga, hindi ng pressure. Kung nakaka-relate ka, comment mo ang word na pagod. I-share mo ito sa taong kailangang makarinig nito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Healthy Pinoy. See you sa next episode, mga ka-health! Paalam!